Ayon sa ulat, sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, nakatanggap muli ang Pilipinas ng kargamento ng krudo mula sa Russia. Nagdala ang tanker ng humigit kumulang 100,000 tonelada ng SPO blend crude na ipoproseso sa Petron Bataan Refinery, na nagpapahiwatig ng paghahanap ng bansa ng mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Dumating na sa Petron Terminal sa Bataan ang tanker na Saraskay, na may watawat ng Sierra Leone, na naglalaman ng tinatayang 100,000 tonelada o 750,000 barrels ng Russian SPO blend crude. Ngayong araw, ito ang unang beses na nag-angkat ang Pilipinas ng krudo mula sa Russia mula pa noong 2021. Ang kargamento ay dumating sa Limay Anchorage sa Manila Bay at ididiskarga sa Petron Bataan Refinery, ang pinakamalaking bansa na pinamamahalaan ng Petron Corporation. Ang Pilipinas ay regular na bumibili ng langis ng Russian Sokol at SPO blend bago ang 2022, nang ang mga bansang kanluran ay nagpataw ng pagbabawal sa kalakalan ng langis ng Russia para sa mga aksyong militar nito sa Ukraine. Huli itong nag-import ng langis ng Russia noong 2021, nang bumili ito ng kargamento ng Sakhalin Sokol, LSEG at Kepler data shows. Naglabas ang United States ng 30 araw na waiver para sa mga bansa na bumili ng sanctioned Russian na langis at mga produktong petrolyo na na-stranded sa dagat, sa sinabi ni Treasury Secretary Scott Bessent noong nakaraang linggo na isang hakbang upang patatagin ang mga pandaigdigang merkado ng energy na nagulo ng digmaan sa Iran. Ang paglipat ay naging mas madali para sa mga mamimili sa buong mundo na bumili ng langis ng Russia. Ang hakbang na ito ay tugon sa matinding pressure sa supply ng enerhiya at mataas na presyo ng langis sa gitna ng mga geopolitical tension, partikular ang nagpapatuloy na labanan sa Middle East na nagpapataas sa presyo ng petrolyo. Naging posible ang pag-angkat dahil sa 30-day waiver na inilabas ng Estados Unidos na nagpapahintulot sa pagbili ng sanctioned Russian oil na stranded sa dagat. Ang pag-angkat ay dumating kasabay ng pagdedeklara ng gobyerno ng Pilipinas ng State of National Energy Emergency dahil sa pagbaba ng supply ng krudo at mataas na presyo. Ang mga pribadong intermediary at ang state-run Philippine National Oil Company, PNOC, ay nagkaroon ng mga usapan sa mga Russian supplier para sa shipment na ito. Ang pagbabalik sa Russian oil ay nagpapakita ng pagsisikap na pag-iba-ibahin o diversify, ang pinagkukunan ng enerhiya upang maiwasan ang malaking pagtaas ng presyo at kakulangan sa supply. Ang Petron Corporation Bataan Refinery sa Limay, Bataan ay ang pinakamalaki at natitirang oil refinery sa Pilipinas. May kapasidad itong magproseso ng 180,000 barrels ng krudo kada araw, na gumagawa ng LPG, gasolina, diesel, jet fuel, at petrochemicals. Ito ang nagsisilbing pangunahing seguridad sa supply ng energy ng bansa. Nagbibigay ito ng halos 35% hanggang 40% ng kabuuang pangangailangan sa fuel ng buong Pilipinas. Binuksan ang refinery noong 1961 sa ilalim ng Stanvac. Noong 2016, natapos ang isang malaking expansion project, RMP2, na nagkakahalaga ng $2 billion, upang mas mapahusay ang kalidad ng kanilang mga produkto. Bagaman hinarap ang mga hamon gaya ng matinding kompetisyon sa mga imported na langis at isyu sa buwis, nananatili itong matatag sa ilalim ng pamamahala ng Petron Corporation at San Miguel Corporation. Ang gulo sa Middle East, lalo na ang banta sa Strait of Hormuz,
ay may malubhang epekto sa pandaigdigang industriya ng langis at sa ekonomiya ng Pilipinas. Tinatayang 84% hanggang 70% ng langis at gas na dumadaan dito ay patungo sa mga bansa sa Asya, kabilang ang China, Japan, South Korea, at Pilipinas. Dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at mga kaalyado nito laban sa US at Israel, itinuturing na effectively closed ang strait para sa karamihan ng mga barko dahil sa matinding panganib sa seguridad. Ang Brent crude ay lumampas na sa $100 kada bariles. May mga babala na maaaring umabot ito sa $200 kung magpapatuloy ang blockade. Itinuturing ito ng International Energy Agency, IEA, bilang pinakamalaking oil supply disruption sa kasaysayan, napipilitan ang mga tanker na dumaan sa mas mahabang ruta, na nagpapataas sa gastos sa transportasyon at insurance. Dahil sa mahal na crudo, tumataas din ang pamasahe, presyo ng pagkain, dahil sa mahal na transportasyon at fertilizer, at iba pang pangunahing bilihin. Umulusok na rin ang piso at lumampas na sa 60 laban sa dolyar dahil sa pagtaas ng gastos sa pag-import ng langis. Samantala, nag-viral ang isang gasolinahan sa bahagi ng Barangay San Jose, National Highway Puerto Princesa City dahil sa bagsak presyo nitong halaga ng per litro nilang gasolina, sa gitna ng krisis na kinakaharap ngayon ng bansa pagdating sa produktong petrolyo. Nananatiling nasa 85.40 pesos ang presyo ng kanilang gasolina, dahil dyan, halos hindi umiiksi ang pila ng mga motorista para lang makapagpakarga ng murang gasolina.